Magandang gabi sa inyo, Kuya Melo, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Elaine. 22 taong gulang, taga Batangas. Isa po akong simpleng probinsyana na may pangarap para sa pamilya at para sa sarili. Lumaki ako sa isang maliit na baryo kung saan halos lahat ng tao ay magkakakilala. Bata pa lang ako, alam ko na kung gaano kahirap ang buhay namin. Pero sabi ko sa sarili ko, balang araw makakatapos din ako ng pag-aaral at matutulungan ko ang mga magulang ko. At doon nagsimula ang kwento ko. High school ako noon nang una ko siyang makita. Tawagin na lang natin siyang Alden. Siya yung tipo ng lalaking kahit hindi pogi sa paningin ng lahat, may kakaibang dating. Tahimik lang siya, pero palagi siyang may baon ng ngiti na parang laging may alam na hindi mo alam. Isa pa, matalino siya, kaya madalas siyang representative sa mga quiz bee. Isang araw, sa library namin, nagkataon na magkatabi kami habang nagre-research para sa project. Nahulog yung ballpen ko, tapos siya yung pumulot. Umiti lang siya at sabing, "Sa'yo yata to." Simple lang, pero ewan ko ba kung bakit parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Doon nagsimula ang lahat. Pagkatapos ng araw na yon, lagi na kaming nagkikita. Sa kantin, sa hallway, minsan pang sabay kaming umuwi habang umuulan. Hanggang sa unti-unti kaming naging magkaibigan. Mahiyain ako, pero siya, kahit tahimik, marunong magbukas ng kwento. Hanggang sa dumating ang araw na naging espesyal na ang lahat ng simpleng pag-uusap namin. Pero alam ko, bawal pa akong umasa noon. Bata pa kami, at mas inuuna ko ang pag-aaral kaysa kung anumang nararamdaman ko. Kaya itinago ko na lang. Pero alam mo yung feeling na kahit hindi kayo, ramdam mong may connection kayo. Yun. Pagkatapos ng high school, nagkahiwalay kami ng landas. Pumunta siya sa Maynila para mag-aral ng engineering. Ako naman, nagdesisyong mag-working student para makapagtapos ng kursong education. Hindi kami nag-usap ng matagal. Walang text, walang chat. Pero isang gabi, habang nagbabasa ako ng notes ko, bigla akong nakatanggap ng message. "Hi, Elaine. Kumusta ka na?" "Alden," opo, si Alden ang nag-message. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Siguro masaya o baka sobrang saya. Kasi kahit ilang taon na ang lumipas, naalala pa rin niya ako. Simula noon, palagi na kaming nag-uusap. Sa text, sa tawag, hanggang sa nagkita kami ulit nang umuwi siya ng probinsya para sa fiesta. Doon ko naramdaman na iba na. Hindi na ito yung simpleng high school crush lang. Kasi nang magkaharap kami, ramdam ko, pareho pa rin kami ng tibok ng puso. Sa ilalim ng ilaw ng perya, habang kumakain kami ng cotton candy, bigla siyang nagsalita. "Elaine, na-miss kita." Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hanggang sa marinig ko ang mga salitang hindi ko inakalang maririnig ko mula sa kanya. "Matagal na kitang gusto simula pa noong high school." Para akong natulala. Kasi yun din ang sikreto kong matagal nang tinatago. At sa gabing iyon, inamin ko rin ang totoo. "Ako din, Alden. Matagal na." At doon nagsimula ang relasyon namin. Simpleng ligawan, simpleng saya. Pero sa likod ng lahat ng ito, may takot sa puso ko kasi alam kong darating ang araw na kailangan naming maghiwalay ulit. Pagkatapos ng 2 taon, natapos na si Alden ng pag-aaral. Nakahanap siya ng magandang trabaho pero sa Maynila. Ako naman, nag-aaral pa rin at nagtuturo ng part-time sa isang maliit na eskwelahan. Naging mahirap ang lahat. Ang dating araw-araw na tawagan, naging lingguhan. Ang dating palaging online, biglang naging scene zone. Hanggang sa naramdaman ko na lang na unti-unti siyang lumalayo. Hanggang sa isang gabi, nag-text siya. "Elaine, kailangan natin mag-usap." Kinabahan ako. At hindi ako nagkamali. Hindi ko na kaya. Ayokong magpanggap na kaya ko pa, kahit hindi na. Para akong bumuho kasi sa lahat ng pangarap ko, kasama siya. At ngayon, parang lahat ng plano ko, biglang naglaho. Kuya Melo, nang sinabi ni Alden na gusto na niyang matapos ang relasyon namin, para akong nawalan ng hangin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko noon. Pero pilit kong pinanatili ang lakas ko sa harap niya kahit sa text lang. Sinabi ko lang, "Kung yan ang desisyon mo, wala na akong magagawa. Pero salamat kasi minahal mo ako." Wala siyang reply pagkatapos nun. Ilang araw akong umiiyak, pumapasok ako sa klase na parang wala lang, pero sa loob-loob ko, parang unti-unti akong namamatay.
Kasi paano mo kakalimutan yung taong naging parte na ng lahat ng plano mo sa buhay? Dumaan ang mga buwan. Pilit kong ibinaling ang atensyon ko sa pag-aaral at sa pagtuturo. Natapos ko rin ang kurso ko at nakapasa sa board exam. Masaya ako sa sarili kong tagumpay, pero may kulang kasi wala siya. 5 taon ang lumipas. Sa wakas, naging ganap na guro ako sa isang public school. Simple lang ang buhay ko pero masaya na ako kasi natutupad ko ang pangarap ko. Hanggang isang araw, habang nag-check ako ng papel sa faculty room, biglang may kumatok. "Excuse me, Ma'am Elaine?" Napalingon ako at halos mahulog ang ballpen ko sa nakita ko. Si Alden. Mas gumwapo siya, mas matangkad, mas maayos manamit. At sa mga mata niya, nakita ko yung dating ningning na nakilala ko. "Alden, ikaw?" Yap ako. "Kumusta ka na?" Hindi ako nakasagot agad. Ang dami kong gustong itanong. Bakit siya nandito? Bakit ngayon lang? At higit sa lahat, bakit bumalik yung lahat ng damdamin ko na akala ko nakalimutan ko na? Lumabas kami at nag-usap sa isang maliit na karinderya sa tapat ng school. Doon ko nalaman ang lahat. "Elaine, patawarin mo ako sa lahat ng nangyari. Umalis ako noon kasi gusto kong makapag-ipon para sa pamilya ko. Hindi ko kaya noon na mahalin ka habang alam kong wala pa akong maipagmamalaki sa'yo. Pero kahit lumayo ako, hindi kita nakalimutan." Napaluha ako kasi lahat ng galit, lahat ng hinanakit biglang nawala nang marinig ko yon. Pero bago ako magsalita, may idinagdag siya. "At Elaine, handa na ako ngayon. Handa na akong ipaglaban ka." Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Natatakot ako. Baka masaktan na naman ako. Kaya sabi ko sa kanya, "Alden, hindi ako sigurado. Kailangan ko ng panahon para mag-isip." Tumango lang siya. "Handa akong maghintay, Elaine. Kahit gaano katagal." Simula noon, hindi siya sumuko. Araw-araw siyang nagpapadala ng kape sa faculty. Minsan may maliit na bulaklak na may note na, "Para sa pinakamagandang guro." Pero, hindi agad bumalik yung tiwala ko. Pinakilala niya ako sa pamilya niya, pumunta rin siya sa bahay namin at humingi ng tawad sa mga magulang ko. Nakita ko yung effort niya. Nakita ko na hindi na siya yung Alden na nang iwan noon. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad kami sa tabing dagat, sinabi ko sa kanya, "Alden, handa na ako." Ngumiti siya, pinangako niya na hinding-hindi na niya ako iiwan. 2 taon matapos kaming magkabalikan, ikinasal kami sa simbahan kung saan kami unang nagsimba noong high school pa kami. Simple lang pero puno ng pag-ibig. Habang naglalakad ako sa pasilyo, naalala ko lahat ng pinagdaanan namin, yung library, yung cotton candy sa perya, yung mga gabing umiiyak ako dahil iniwan niya ako. At ngayon, heto kami. Totoo pala talaga kung kayo para sa isa't isa, kahit gaano katagal, kahit gaano kahirap, kayo pa rin sa huli. Akala ko, kapag kasal na kayo, parang fairy tale na lahat. Pero mali pala ako. Kasi sa totoong buhay, hindi pala laging masaya. May mga pagsubok pa rin. At sa amin ni Alden, dumating iyon ilang taon pagkatapos ng kasal. 7 taon na kaming kasal. May 2 anak, si Miko, 6 years old, at si Mia, 4 years old. Masaya kami, simple lang ang buhay, hanggang isang araw, napansin kong parang madalas siyang late umuwi. "Alden, bakit gabi ka na naman nakauwi?" "May overtime kami sa opisina, mahal." Naniniwala ako sa kanya kasi never pa siyang nagsinungaling sa akin noon. Pero nangyari ito hindi lang isang beses, kundi halos 3 linggo. Doon na ako kinabahan. Isang gabi, habang natutulog siya, napansin kong may dumating na text sa cellphone niya. Hindi ako mahilig manghimasok, pero nang makita ko yung pangalan na hindi ko kilala, parang kinabahan ako. Binuksan ko. "Salamat sa dinner kanina, Alden. Sana maulit." Para akong tinamaan ng kidlat sa nabasa ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, galit, takot, o sakit. Kinabukasan, hindi ko agad siya hinarap. Pinakiramdaman ko muna. Pero nangyari ulit, late na naman siyang umuwi at amoy alak pa. Doon ko siya kinausap. "Alden, mag-usap tayo." "Pagod ako, Elaine." "Bukas na lang." "Hindi bukas. Ngayon." Kita ko sa mukha niya na nagulat siya. "Ano bang problema?" "Sino si Madel?" Parang namutla siya, hindi agad siya nakasagot. "Huwag mong sabihing wala ka nang sasabihin."
Nabasa ko yung text kagabi. Huminga siya ng malalim. Elaine, hindi mo iniisip yung iniisip mo. Kaopisina ko lang siya. Kaopisina? Bakit may dinner kayo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi siya makatingin sakin. At doon ako lalong nasaktan. Alden, mahal kita. Pero kung may iba ka na sabihin mo sakin, huwag mo akong gawing tanga. Umupo siya, humawak sa kamay ko at sinabi niya. Elaine, wala akong relasyon sa kanya. Totoo, nagkakilala kami sa trabaho at minsan lumalabas kami kasama ang iba pang kaopisina. Pero nung huling dinner na yun kami lang dalawa. At mali yun. Mali na pumayag akong lumabas ng kami lang. Pero hanggang dun lang yun, Elaine. Wala akong ibang mahal kundi ikaw. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko, mahal ko siya, pero may sugat na ang tiwala ko. Mula noon, parang nag-iba ang lahat. Opo, hindi siya umalis sa bahay. Hindi siya lumayo sa amin. Pero iba na yung saya. Yung dating lambing nawala. Yung dating usap ng magdamag tahimik na. Naging malamig ang relasyon namin. Minsan naiisip ko, tama ba na pinatawad ko siya agad? O mali ba na hindi ko pa siya hiniwalayan? Pero tuwing nakikita ko yung mga anak namin, bumabalik yung dahilan kung bakit ako lumalaban. Halos 1 taon kaming ganun. Hanggang isang araw, kinausap ko siya. Alden, hindi ako masaya. Hindi ko alam kung kaya ko pang magpanggap na okay tayo. Tumingin siya sa akin at doon ko nakita yung mga matang mahal ko. Elaine, ayokong mawala ka. Gagawin ko lahat para bumalik tayo sa dati. Kahit ano. At totoo, tinupad niya yun. Umalis siya sa kumpanyang pinapasukan niya, naghanap ng trabaho na mas malapit sa amin. Sinamahan niya ako sa lahat ng gusto kong gawin, sa lahat ng event ng mga bata. At unti-unti, bumalik yung saya namin. Akala ko, tapos na yung mga bagyo sa relasyon namin nang malampasan namin yung tungkol kay Madel. Pero mali pala ako. Kasi minsan, may mga bagay na hindi mo inaasahan yung hindi na tungkol sa pag-ibig niyo kundi sa buhay mismo. Isang araw, galing siya sa trabaho, bigla na lang siyang sumakit ang dibdib. Dinala ko siya sa ospital at doon ko nalaman na may problema siya sa puso. Mrs. Santos, kailangan po niyang sumailalim sa operasyon. Hindi po ito biro. Parang gumuho ang mundo ko kasi naisip ko, paano kung mawala siya? Paano yung mga anak namin? Paano ako? Lumapit siya sa akin habang nakahiga sa kama ng ospital, mahina pero nakangiti. Elaine, huwag kang mag-alala. Kakayanin ko to, kakayanin natin. Pero sa loob ko, natatakot ako. Kasi kahit anong lakas kong magpakatatag, mahal ko siya. At ayokong mawala siya. Wala kaming malaking ipon, halos naubos na sa pagpapaaral ng mga bata at sa bahay. Kaya napilitan akong mangutang. Pati mga alahas na iniwan ng nanay ko, isinangla ko para lang may pambayad kami sa ospital. Habang nakaupo ako sa waiting area, napaiyak na lang ako. Hindi ko alam kung saan pa kukuha ng lakas. Hanggang sa maramdaman ko ang kamay ng isang taong humawak sa balikat ko. Si Alden. Kahit mahina, bumangon siya para lapitan ako. Mahal, pasensya ka na. Nahihirapan ka dahil sakin. Huwag mong sabihin yan. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa, di ba? Hindi mo kasalanan. At doon ko lalo siyang minahal. Kasi kahit nasa bingit siya ng panganib, iniisip pa rin niya ako. Natuloy ang operasyon. Lahat ng kaba ko, lahat ng dasal ko, binuhos ko sa Diyos. At salamat, naging matagumpay ang lahat. Pagkagising niya, hinawakan ko ang kamay niya at sinabi ko, Alden, salamat. Huwag mo na akong iwan, ha? Umiti siya ng mahina. Sabi ko sa iyo hanggang dulo, mahal kita. Makalipas ang ilang buwan, may dumating na panibagong yugto sa buhay namin, hindi galing sa panlabas na tukso, kundi mula sa pagkakataon na sumubok sa kung ano ang mas pinahahalagahan mo, pamilya o pangarap. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga gamit ng mga bata, tumawag si Alden. Malaki ang tinig niya, halatang may excited na balita. Elaine, may nakaalok sa akin ng project sa Cebu. Malaki ang sweldo at may international exposure pa. Tumigil ako saglit, nasa puso ko yung dalawang bagay, saya dahil magandang oportunidad ito, takot kasi ibig sabihin nito ay lilipat kami o maghihiwalay ang routine namin. Kasi mahal, malaking bagay ito para sa future ng pamilya natin, dagdag pa niya. Nag-usap kami ng matagal.
Pinag-isipan namin ng mabuti, ang mga anak namin, ang bahay na pinagpaguran namin, ang tiyaga namin. Sa huli, napagpasyahan niyang tanggapin pero may kondisyon, hindi kami agad lilipat, tatagal muna siya ng 1 taon sa Cebu para ayusin ang proyekto at mag-ipon. Ako raw ang magsisettle dito muna kasama ang mga bata. Umalis siya nang may pag-asa sa mata, pero hindi ko maalis sa sarili ko ang takot. Napakabilis ng mga buwan. Nagkakaroon ng bagong routine, siya sa Cebu, ako nag-aalaga ng bahay at ng eskwela ng mga bata. Sa umpisa, ayos lang. Nag-uusap kami tuwing gabi sa video call. Pero unti-unti, may lumilitaw na hiwaga, late na ring magre-reply si Alden, may pagbabago sa tono ng mga tawag, minsan may pagka-distracted. Isang text message, kanina pa walang signal dito sa site, mamiss ko kayo. Isang gabi, bumalik siya sa bahay para magpahinga. Ngunit hindi na kami pareho, may nakatagong pagod sa kanya, at may pagkaaliw na hindi ko maintindihan. Noong mag-uusap kami ng seryoso, napagtanto kong may bagong ilaw sa kanyang mga mata, hindi alam ko kung trabaho lang o may iba. Hindi pa kami nakakaayos ay may sumunod na problema, si Miko, 6 na taon, nag-iba ang ugali. Nagsimulang mag-cut class, nasangkot sa away sa eskwelahan. Naiwan ako sa sobrang takot. Tinawag ko si Alden sa telepono, nanginginig ang boses ko. Daddy, dapat nandito ka rin. Kailangan ka namin. Doon ko naramdaman talaga na ang distansya namin ay hindi lamang pisikal. Pinilit kong pag-usapan namin ni Alden ng mahinahon pero hindi agad natuloy. Sa wakas, nahantad ang katotohanan, sa Cebu, may lumapit sa kanya na tila nagbigay ng ibang klase ng atensyon, at siya raw nagulat kayang natanggap niya yon dahil sa pagod at pagkukumahog. Kuya Melo, nandoon ang punto na parang nag-file na ako ng listahan ng mga dahilan kung bakit dapat ko siyang iwan. Pero sa bawat dahilan, may larawan ng mga anak ng tahanan namin na pumipigil sa akin. Lumabas ako isang gabi, umupo sa hagdan ng bahay, hawak ang lumang litrato namin ni Alden noong high school. Sinasabi ko sa sarili, Elaine, hanggang kailan ka magpapakatatag? Hanggang kailan mo hahayaan ang sarili mong maging pangalawa sa oras niya? Pero kapag tumitingin ako kay Miko at kay Mia na natutulog, andun ang sagot, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig na mas malaki kaysa sa sariling paghihirap. Nagdesisyon kami ni Alden na kailangan namin ng matinding pagbabago. Hindi pag-iwan, kundi pag-aayos. Tinapos niya ang project sa Cebu nang mas maayos at umuwi ng permanente. Nagpasya siyang mag-resign at maghanap ng mas malapit na trabaho. Nagpasya rin kaming magpa-consult sa isang family counselor, hindi para tapusin ang relasyon, kundi para magtulong magbuo ng bagong trust. Hindi madaling proseso, may mga gabi pa ring may iyakan at malulusob na pag-aaway. Pero may mga araw ding may tawanan at simpleng yakap. Unti-unti, bumabalik ang kulay ng aming pamilya. Sa pinto na kumakalampag. Isang araw, dumating sa amin si Lolo Ben, isang matagal ng kaibigan ng pamilya. May bitbit siyang liham na nagpabago ng lahat. Ito raw ay mula sa isang dating kaklase ni Alden sa high school, isang tao na noon pa man ay may hindi natapos na pagkakaayos. Hindi kailanman naging masama ang intensyon ni Lolo Ben, pero ang liham ay nagsabing, may isang tao mula sa nakaraan ni Alden na naghahanap ng closure. Nag-usap kami ng harapan. Lumabas ang isang lumang pangako ni Alden sa dating kaibigan, isang utang na loob na hindi niya natapos noon dahil sa pag-aaral. Ipinangako niya noon na babayaran iyon kapag may kakayahan na siya. Na-misinterpret ng ilang tao bilang hindi siya tapat. Pero nang nalampasan namin ang bawat item sa listahan ng mga hindi pagkakaunawaan, napagtanto namin na ang pinakamalaking problema namin ay hindi ang iba, kundi ang pagkakaroon ng takot na muling masaktan. Diyan namin sinimulan muli ang pag-build ng boundaries at commitment. Akala ko matapos ang lahat ng pinagdaanan namin, puro saya na lang ang darating. Pero sa buhay, hindi nawawala ang hamon kahit tumatanda na tayo. 20 taon na mula nang ikinasal kami ni Alden. May 3 na kaming anak. Malalaki na sila at yung panganay naming si Miko, 4th year na sa kolehiyo. Si Mia, nasa senior high school at yung bunso namin, si Joshua, 10 years old pa lang. Masaya ako sa buhay namin. Simple lang kami pero buo. Si Alden masipag pa rin. Ako naman, principal na sa eskwelahan na pinapasukan ko noon bilang guro. Pero minsan, kahit gaano ka pa kasaya, may mga bagay na hindi mo kayang pigilan tulad ng pagtanda at pagkakasakit. Isang araw, nagpa-check up si Alden dahil madalas siyang sumasakit ang ulo at mabilis mapagod. Akala namin simpleng stress lang sa trabaho.
Pero paglabas ng doktor, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Mrs. Santos, may nakita po kaming bukol sa utak ng asawa niyo. Kailangan nating magsagawa ng karagdagang tests. Namutla ako, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas. Pag-uwi namin, pinilit kong huwag umiyak sa harap niya. Pero nung natulog na siya, doon ako bumulwak ng luha. Bumalik yung takot na naramdaman ko noon nang muntik ko siyang mawala dahil sa sakit sa puso. Pero mas mabigat ito kasi sabi ng doktor, malala ito. Alden, natatakot ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Elaine, huwag kang matakot. Malalampasan din natin to, kagaya ng dati. Paano kung hindi? Paano kung... Pinutol niya ako. Kung sakali man, gusto kong tandaan mo to, mahal kita. At salamat kasi binigyan mo ako ng pinakamasayang buhay na meron ako. Hindi ko na napigilan ang luha ko, kasi bakit ganito? Sa dinami-rami ng tao, bakit siya? Bakit kami? Hindi ako sumuko, naghanap ako ng paraan para magpagamot siya. Nagloan ako, nagbenta ng kung ano-anong gamit. Kahit mga kaibigan ko, nag-abot ng tulong. At si Alden, kahit mahina na, lagi pa rin niyang sinasabi. Kaya natin to, mahal. Hindi kita iiwan. Hindi ko iiwan ang mga bata. Dumating yung araw ng operasyon. Habang hinihintay ko sa labas ng operating room, parang bumalik lahat ng alaala namin, yung library sa high school, yung cotton candy sa perya, yung kasal namin, yung unang pagsubok sa relasyon lahat. At nang lumabas ang doktor, hindi ko alam kung matutuwa ako o hindi. Mrs. Santos, natanggal namin ang tumor pero kailangan pa nating bantayan ang kondisyon niya. At sa awa ng Diyos, nakaligtas siya. Ngayon, 2 taon na mula nang gumaling siya. Hindi na siya ganoon kalakas, pero kasama ko pa rin siya. At araw-araw, pinaparamdam ko sa kanya na mahal ko siya. Kasi alam ko, ang oras hindi natin hawak. At kung may aral ako na gusto kong ibahagi, ito yon. Habang nandyan pa ang taong mahal mo, iparamdam mo sa kanya araw-araw kung gaano siya kahalaga. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan siya kasama mo. Ito ang kwento ng pag-ibig namin ni Alden. 22 taon ng pagmamahalan, puno ng luha, tawa, at dasal. Sana makapagbigay ito ng pag-asa sa lahat ng nakikinig. Nagmamahal. Elaine.